So, hello, what's up mga sangkay? Muli, ako nagbabalik dito sa ating channel para na naman po sa panibagong vlog. Today, nakapupulutan po ng kaalaman at pag-uusapan po natin mga sangkay itong nangyari na nagsimula na naman pong magsama-sama yung mga kasundaluan ng Pilipinas at hindi ko alam kung may mga kasama pa po itong ibang mga bansa para po paghandaan ang pwedeng o posibleng gagawin ng China na invasion. So, mayroon pong military exercise. Tingnan po natin mga sangkay kung ano nga ba ang kaganapan. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magsimula, no? Pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.3 million subscribers na dito sa YouTube. Kung hindi ka po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, sa mga solid sangkay na nanonood, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay. Okay guys, alamin po natin kung ano nga ba ang nangyari mga sangkay dahil ayon sa report, napakarami daw po nitong mga sundalo. Ayan o, joint exercise ng mga major unit ng AFP tutok sa pagdepensa sa teritoryo ng ating bansa. Sa iba pang balita, aabot po sa 3,000 sundalo ng... Aabot sa 3,000 sundalo. Ganyang karami. So, libo-libo mga sundalo ito mga sangkay na nagsama-sama para pag-aralan kung paano didepensahan ang ating bansa. Armed Forces of the Philippines ang lalahok sa ika-8 joint exercise ng dagat, langit at lupa o DAGITPA. Nakatuon po ang pagsasanay sa territorial defense kung saan makakasama rin ang mga tauhan ng Philippine National Police at Philippine Coast Guard. So, hindi lang hindi lang mga sundalo. Kasama po dito yung mga kapulisan at Philippine Coast Guard. Kasi halimbawa, sasakupin tayo nitong China. Pipilit din po nila yung kanilang trippings na invasion dyan sa West Philippine Sea o maging sa kalupaan ng ating bansa. So, hindi lamang po ang poprotekta sa atin mga sundalo. Kasama na po doon yung iba pang mga otoridad natin, yung mga pulis, yung mga Coast Guard at iba pa mga sangkay. Para ma-protection po yung ating bansa. Kasi iniisip po talaga ng iba mga sangkay ngayon na itong China ay posibleng magsagawa ng invasion anumang oras. Alye sa report ng nagbabalik na si Mark Gabriel. Nasalatahan na Lakas ng Pilipinas. Binuksan na ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang taunang joint exercise na DAGITPA o dagat, langit at lupa. Lalahukan ito ng 3,000 sundalo mula sa Philippine Army, Philippine Navy at Philippine Air Force. This exercise provides Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force. Kabuuan po ng Philippine Forces. Ayan po mga sangkay. Para po masigurado nila yung proteksyon ng Pilipinas. Kasi mahirap mga sangkay kung hindi po tayo magiging handa. No, ako mga sangkay, my own opinion, hindi pa ako naniniwala na itong Chinese, gagawin po nila yung kanilang invasion. O makikipagdigma sila sa atin. Pwede pa doon sa Taiwan, pero sa atin, malabo. Alam niyo kung bakit? Ang China, mga sangkay, malagong bansa. Kung makikita niyo ngayon, mga sangkay, yung kanilang mga syudad, napakagaganda. At lahat po inaalis nila para lamang po yung sistema ng China, mga sangkay, na paglago sa kanilang ekonomiya ay magtuloy-tuloy. So, sa madaling sabi, pinapaganda ng China ang kanilang bansa. Lalong-lalo na po yung kanilang ekonomiya. Kung magkakaroon ng gera, masasayang ang lahat ng ito. Bakit? Siyempre, masasama po dyan lahat ng kanilang mga syudad. Pwedeng sugurin yan. Diba? Masisira. So, sayang yung kanilang pinundar. Sayang yung kanilang effort. Ngayon, isa sa makakalaban pa nila dyan, andyan yung Japan, India, Pilipinas, Amerika. O let's say, Japan lang. Yung Japan pa lang, nanggigigil na po yan sa China. So, in case nagagawa po talaga sila ng maling aksyon, delikado sila.
Para sa akin yon, mga sangkay. Pero para naman sa iba, posibleng gawin pa rin talaga ng China yung kanilang invasion. Kagaya po ng naiisip ng mga eksperto o mga analyst pagdating po sa geopolitics. provides us with an invaluable opportunity to hone our skills, ensuring the interoperability and effectiveness of our joint forces in the face of evolving security challenges. Our mission today is very clear. To prepare ourselves comprehensively to respond to any external threats that might challenge our sovereignty. Wala namang ibang sinasabi dito mga sangkay, no? O wala naman silang iba ditong pinatutungkulan. China lamang po. Bagamat hindi nabanggit. Pero sino ba ang possible namang invade sa Pilipinas? Chinese lang naman. O China. Walang iba. Eh, lalo-lalo na ngayon, mga sangkay, may mga spy pa lang pinadala po itong mga Chinese dito sa ating bansa. So, any moment, pwede nila din gawin yan. Diba? Kung mayroon po sila mga spy. Nakatuon ang pagsasanay ngayong taon sa territorial defense na nakapaloob sa Defense Plan Bantay Kalayaan at sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC. Kasama rito ang field training exercise gaya ng live fire na gagawin sa Northern Luzon. Magsasagawa rin ng island seashore at amphibious landing exercise na gagawin naman sa West Philippine Sea. We'll be having island seashore exercises, amphibious counter-landing exercises, and air defense exercises. Kasama dyan yung joint intelligence surveillance. So ito mga sangkay, pure Pinoy, no? Walang halo pala itong mga halimbawa katulad ng last time na nagkaroon po ng sandamakmak na mga sundalo ng iba't ibang mga bansa like America, Australia, South Korea, Japan, iba pang mga bansa. Wala po dito. Ito pure Philippine forces na nagsama-sama para po talagang paghandaan. At alam nyo mga sangkay, yung mga Pilipino, sa totoo lang, kaya po talaga makipagmano-manong sabayan yan. Naalala nyo mga sangkay ng World War II, di ba? Matatapang ang mga yan. Mga guerrilla, mga sangkay, di ba? Isa sa mga naging bayani noon, si Ferdinand E. Marcos. Nung time na sabi po doon, yung storya kasi niya, kasama po siya sa death march eh. O hindi ako nagkakamali. Habang naglalakad sila, bigla po siyang nakatakas. Simula po nung nakatakas po siya, ayun na, bumuo ng grupo ng mga guerrilla. Ngayon, mga sangkay, marami po silang nadali ng mga sundalo ng Japan during World War II. Pero ngayon kasi iba na eh. Kahit po magaling ang mga Pinoy, kung ang mga makakalaban naman po nila ay mga high-tech po na mga kagamitang pantigma, Diyos mio, mauubos lang din po sila. Kasi ngayon po talaga masyado pong advanced ang technology, pati po yung pangdepensa ng mga bansa, advanced na rin. Tingnan nyo yung Israel, may bago na naman po ngayon, yung Iron Beam laser, di ba? Mambihira. Reconnaissance and maritime security exercises. Batid daw ng AFP na magre-react sa gagawing pagsasanay ang China. Natural po yan. Lagi namang ginagawa yan ng China. Lahat ng gano'n ng Pilipinas, nagre-react po sila. Giit nila, walang espesipikong bansa na pinaghahandaan sa nasabing exercise. Wala, pero dahil guilty ang China, alam nilang para sa kanila yan, di ba? Same way they've always responded. They have a front seat to the exercise. Manunood sila. Yes. Manunood na naman daw yung China. We don't mind. Bukod sa mga sundalo, magiging bahagi din ng pagsasanay ang mga tauhan ng Philippine National Police at ng Philippine Coast Guard. Ayun. Kung nagpagera tayo, lahat-lahat ng mga ahensya na ito ay magtutulong-tulong. Isasama rin po natin ngayon sa exercise na ito yung mga reservists. Natin. Dahil, of course, kung sakaling may mangyari, dapat alam ng mga reservists natin kung ano yung gagawin nila. Correct. At paano sila papasok dun sa overall campaign natin sa pagdepensa ng ating. Maliban sa field training, bahagi din ang gagawing pagsasanay ang cyber warfare exercise
kasama na ang paglaban sa pagpapakalat ng fake news. Nangyayari pa naman yan ngayon mga sangkay, yung fake news about China. Di ba, marami pong influencer, marami pong vlogger, pabor sa China. Siyempre, maliban sa atin, hindi naman tayo tanga-tanga eh. Diba? Pero yung iba talaga, ewan ko kung mga bayad ang mga yan, hindi tayo sure dyan, ayaw naman mang-judge. Pero, maano ka kasi, very alarming yung kanilang galaw eh. Yung favor sila sa China, instead na maging pro-Philippines. Hindi tayo pabor sa Amerika eh. Hindi din tayo pabor sa China. Pero, Amerika kasi yung tumutulong. Eh, kung ganun ang gagawin ng China, di ba? Halimbawa, yung China yung aalis ng kusa sa West Philippine Sea, tapos tutulong sila sa Pilipinas. Eh, baka nga mas pabor pa ako sa China kasi neighboring country po natin yan eh. Di ba? Pero ang problema, hindi naman ganun ng China. Hindi nila kayang gawin yung ginagawa ng Amerika. Gabriel, para sa Mata ng Agila. Okay, so ayan po mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa libu-libong mga kasundaluhan puwersa ng Pilipinas na nagkaisa, nagsama-sama para po paghandaan ang pananakop ng China. Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, mga Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Dito maganda po yung topic natin patungkol po sa mga kaganapan sa ating planeta related po sa propesya na nakasulat sa Biblia. Hanapin niyo lamang po ito sa YouTube. Tapos kapag nakita niyo na, i-click niyo yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Alright? So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.